500 SSS payout kumpirmado ngayong Oktubre 31 at may isa pang malaking balita para sa lahat ng senior citizens ngayong Nobyembre 2025. Oo, tama ang narinig ninyo mga kababayan. Opisyal na inanunsyo ng Social Security System na aprobado na ang dagdag bayad para sa mga pensioners na matagal nang umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Habang papalapit ang katapusan ng buwan, kaliwat kanan na ang mga tanong tungkol sa kung sino-sino ang makatanggap ng halagang ito, paano ito makukuha, at ano pa ang mga karagdagang benepisyo na nakalaan ngayong Nobyembre. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking saya at pag-asa sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pangaraw-araw na gastusin. Ayon sa SS, ang 12,500 payout na ito ay bahagi ng kanilang commitment na mapabuti ang kabuhayan ng mga retiradong miyembro. Sa panahon ngayon, napatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gamot at serbisyo. Napakahalaga ng dagdag tulong pinansyal. Ang mga senior citizens na minsan ay tanging pensyon lamang ang inaasahan ay madalas nahihirapan sa pag-budget ng maliit na halaga para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya ngayong inaprubahan ng SSS ang bagong payout, marami ang nakaramdam ng malaking ginhawa at pasasalamat. At ang 12 T500 ay hindi basta dagdag halaga lang. Ayon sa SSS, ito ay kombinasyon ng regular monthly pension, cost of living adjustment, at karagdagang assistance bonus para sa mga kwalipikadong pensioners. Ang halagang ito ay direktang ipapasok sa kanilang bank account sa mismong Oktubre 31, 2025. Para sa mga walang bank account, maaari pa rin nilang makuha ito sa pamamagitan ng mga accredited remittance partners ng SSS sa buong bansa. Mahigpit na paalala lang ng ahensya na dalhin ang tamang ID at huwag basta magtiwala sa mga individual na nagsasabing sila ay SSS agent or representative dahil marami pa ring scam na umiikot tuwing may payout. Habang marami ang nagagalak sa balita, may ilan pa ring nagtatanong kung paano ito pinunduhan ng SSS. Ayon sa ulat ng ahensya, ang dagdag na 12,500 ay bahagi ng inilaang pondo mula sa investment earnings at surplus fund ng SSS. Sa nakaraang taon, nakapagtala ang SSS ng mas mataas na kita dahil sa mas maayos na koleksyon ng kontribusyon at tamang pamumuhunan sa mga proyektong aprobado ng gobyerno. Dahil dito, nagkaroon ng kakayahan ang ahensya na maglabas ng on-time payout upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga senior citizens. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang magagandang balita. Ayon sa mga opisyal, may mga susunod pang hakbangin sa Nobyembre na tiyak na magpapasaya sa mga pensioners. Isa na rito ang posibleng maagang paglabas ng ika-13 buwang sahod o Christmas bonus na karaniwang ibinibigay sa Disyembre. May mga pag-uusap na sa loob ng SSS na kung magiging maayos ang daloy ng pondo ngayong Oktubre at Nobyembre ay maaari itong ilabas ng mas maaga bilang regalo sa mga senior citizens bago pumasok ang holiday season. Samantala, para sa mga pensioners na hindi pa nakakatanggap ng regular na pension dahil sa mga pending verification or incomplete documents, pinaalalahanan ng SSS na ayusin agad ang kanilang records. Maaari silang magtungo sa pinakamalapit na SSS branch o gumamit ng MySS portal upang ma-update ang kanilang account. Marami kasing kaso na nade-delay ang pension release dahil sa lumang address, outdated na bank details, o hindi na-renew na disbursement account enrollment. Sa bagong digital system ng SSS, mas madali na ngayong mag-update ng impormasyon at mas mabilis na naipapasok ang pensyon sa tamang account. Bukod sa payout, may mga pagbabago ring ipatutupad sa Nobyembre 2025 pagdating sa schedule ng regular pension payments. Ayon sa bagong patakaran, hahatiin na ng SSS ang mga petsa ng payout upang maiwasan ang siksikan sa mga bangko at remittance centers. Ang mga pensioners na ang SSS number ay nagtatapos sa 0 hanggang 4 ay makatatanggap tuwing unang linggo ng buwan. Habang ang mga nagtatapos sa Vine hanggang 9 ay sa ikalawang linggo naman.
Ang sistemang ito ay ipinatupad upang mas mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga transaksyon. Mayroon ding bagong inilunsad na programang alaga sa senior na naglalayong magbigay ng karagdagang tulong sa mga retiradong miyembro. Kasama sa programang ito ang libreng medical check-up vouchers discount sa mga piling botika at access sa mga livelihood seminars para sa mga gusto pa ring kumita kahit retirado na. Sa ilalim ng alaga sa senior, layunin ng SSS na ipakita na ang kanilang serbisyo ay hindi lang basta buwanang pensyon, kundi kabuuang suporta para sa mga senior citizens na patuloy na nagsusumikap mabuhay ng marangal. Ayon sa datos ng SS, mahigit 3.5 milyong pensioners sa buong bansa ang makatatanggap ng 12,500 payout ngayong Oktubre 31. Sa dami ng bilang na ito, malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng mga lokal na komunidad. Maraming tindahan, parmasya at mga negosyo sa probinsya ang inaasahang makikinabang din dahil mas madaming senior citizens ang magkakaroon ng dagdag na pambili ng mga pangunahing pangangailangan. Kaya't sa isang banda, hindi lamang ito benepisyo para sa mga matatanda, kundi tulong din sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Habang dumarami ang mga balita tungkol sa mga benepisyong ito, nagpapaalala ang SSS na manatiling maingat sa mga kumakalat na fake news online. May mga peking Facebook pages at text messages na ginagamit ang pangalan ng SSS para manghingi ng processing fee o activation code. Ayon sa ahensya, hindi kailanman naniningil ng ganitong bayad ang SSS. Ang lahat ng opisyal na anunsyo ay lumalabas lamang sa kanilang verified social media accounts at website. Kung may matatanggap na kahina-hinalang mensahe, agad itong i-report sa kanilang hotline o sa pinakamalapit na SSS branch. Sa kabilang banda, may ilang pensioners na nagtatanong kung bakit 12,500 lamang ang natanggap nilang payout samantalang inaasahan nila ang mas mataas na halaga. Ipinaliwanag ng SSS na ang halaga ng payout ay maaaring mag-iba depende sa kontribusyon ng miyembro at sa bilang ng taong naghulog siya bago magretiro. Ang 12,500 ay ang average estimate para sa karamihan ng pensioners. Ngunit maaaring mas mababa o mas mataas ito sa aktwal depende sa individual records ng bawat miyembro. Kaya't kung sa tingin ninyo ay may pagkukulang o pagkakaiba, hinihikayat kayong magpa-reassessment sa inyong branch upang makuha ang tamang halaga. Ngayong papalapit na ang Nobyembre, asahan na rin ang patuloy na paglabas ng mga bagong anunsyo mula sa SSS. May nakatakdang dagdag na pension support package na ilalabas sa kalagitnaan ng buwan na magbibigay ng karagdagang allowance para sa mga may edad. Penta and 50 pataas. Ang halagang ito ay tinatayang nasa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 depende sa estado ng kanilang membership at lokasyon. Ang layunin ay mabigyan ng mas mataas na suporta ang mga pinakamatatandang miyembro na may mas malaking gastusin sa kalusugan. Sa mga senior citizens na may anak o apo na gustong magpatuloy sa pag-aaral, may bagong scholarship grant program din ang SSS na ipapatupad simula Nobyembre 15. Ang programang ito ay magbibigay ng 10,000 hanggang 15,000 kada semestre sa mga apo o anak ng mga aktibong pensioners na enrolled sa kolehiyo. Isa itong paraan ng ahensya upang ipakita na ang benepisyo ng pagiging miyembro ng SSS ay hindi lamang para sa individual, kundi pati sa kanilang pamilya. Marami ring pagbabago sa teknolohiya ng SSS. Ang kanilang mobile app ay magkakaroon ng bagong feature na tinatawag na Pension Tracker, kung saan real-time mong makikita ang status ng iyong pension kung ito ay nasa proseso pa o kung na-deposit na sa iyong account. Ito ay malaking tulong sa mga matatanda na hirap lumabas ng bahay at nais lamang i-monitor ang kanilang bayad. Habang dumarami ang mga reforma, hindi rin maiiwasang may mga pensioners na nagsasabing sana ay gawing regular ang ganitong 12,500 bonus. Ayon sa kanila, malaking tulong ito sa pagbabayad ng gamot, pagkain at ganon kuryente.
Ngunit ayon sa SSS, bagaman posible ito sa hinaharap, kailangan munang masiguro ang sustainability ng pondo upang hindi maapektuhan ang long-term stability ng ahensya. Sa ngayon, prioridad nila na ipagpatuloy ang mga one-time payout na tulad nito habang pinapalakas ang koleksyon ng kontribusyon mula sa mga aktibong miyembro. Habang ang ilan ay abala sa paghahanda para sa payout, marami ring pamilya ang nagpaplano kung paano wais na gagamitin ang matatanggap na 12,500. Ang iba ay nakatakdang gamitin ito para sa kanilang panggamot, habang ang ilan naman ay ilalaan sa maliit na negosyo o pangdagdag sa savings. Ayon sa mga financial experts, mainam na hatiin ang halagang ito sa tatlong bahagi: 50% para sa pangunahing pangangailangan, 30% para sa emergency fund, at 20% para sa mga personal o pamilya na pangangailangan. Sa mga hindi pa nakakaalam, maaari ring magpatuloy maghulog ang mga retiradong miyembro kung nais pa nilang dagdagan ang kanilang pensyon sa hinaharap. Tinatawag ito ng SSS na Voluntary Contribution Program, kung saan kahit retirado ka na, pwede ka pa ring maghulog ng maliit na halaga buwan-buwan upang mapataas ang iyong benepisyo sa susunod na taon. Isa ito sa mga paraan para mapanatiling aktibo ang koneksyon ng mga senior citizens sa sistema ng SSS. Maraming kwento ng tagumpay ang lumabas sa social media matapos ang anunsyo ng payout. May mga lola sa probinsya na nagsabing gagamitin nila ang halagang ito para magpagawa ng bubong o magbayad ng utang, habang ang iba naman ay maghahanda ng simpleng salo-salo para ipagdiwang ang biyayang ito. Sa bawat ngiti at kwento ng pasasalamat, makikita kung gaano kalaki ang epekto ng SSS sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Sa kabuuan, ang 12,500 SSS payout ngayong Oktubre 31 ay hindi lang basta pera. Ito ay simbolo ng malasakit ng gobyerno sa mga mamamayang nagtrabaho ng matagal at karapat-dapat sa ginhawa sa kanilang pagtanda. Ang mga programang nakapaloob dito ay patunay na ang SSS ay patuloy na gumagawa ng paraan para mapabuti ang serbisyo at mabigyan ng dignidad ang mga pensioners. Kaya't sa darating na Oktubre 31, siguraduhing naka-ready na ang inyong bank account at valid ID. Iwasan ang mga scam at siguraduhing tanging opisyal na impormasyon lamang ang inyong pagbabasehan. At sa pagpasok ng Nobyembre, abangan pa ang mga susunod na announcement dahil may mga bagong surpresa pang nakalaan para sa mga senior citizens. Para sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa mga balita tungkol sa SSS, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong impormasyon tungkol sa pensyon, ayuda at social benefits. Dahil dito, bawat piso ng iyong pinagpaguran ay siguradong may kapalit na ginhawa at kapanatagan.